Yun. Thank you sir, ingat ka. Good morning. So it's Sunday and it's vlog day. Tapos nakita ko lang yung progress ng ating mga breeder. Tapos mag-share tayo ng konti sa inbreed. Paano mag-inbreed. Okay, let's go. Ito na yung ating update sa ating preso. 1 week na kung kanilang inakay. Yan, 1 week na. So, isa lang po talaga yung pinipisa nitong mga old breeder natin. Dito sa ating double cage number 2. Ito yung last week na wala pang itlog, white bar at saka itong si yellow. I think meron na silang dalawa ngayon. Tignan natin. Yes, meron na nga. Meron na. Dalawa na. Eto, pinagsama ko na si red bar at saka si white shield. Tapos, nasisilip-silip ko na patong na sila. Antayin na lang natin kung ano yung magiging update. For sure, maka this week or next week meron na itong itlog itong dalawang to. Dito sa ating double cage 4 and mag 2 weeks na silang naglilimlim and 1 week pa mahigit. For sure makikita na natin result niyan. Yan, itong ating inbreed na si Hitero at saka si Ashbourne, sad news kasi parang hindi pa kasi marunong na mag-ilim ito at nabasag yung isang itlog nila. Isa lang yung natira and I think okay na muna yan for first clutch nila para sa susunod mas maging maayos yung ano nila. Yan. Si Temi, hindi ko alam kung dalawa na itlog o isa eh. Ayun, dalawa na yung itlog nila. Dalawa na. Hayaan lang natin. Galit na tong isa. Na, tinignan ko lang. Sige na, sige na. Okay na. Okay. Silipin natin tong ating grower cage at kung ilan na lang sila dito kasi may nag-avail this week. Dalawa yung kinuha. Okay, pakita natin. So, ito na yung natira. Sila na lang itong inakay natin na white. Tapos, yung si whitetail brown, ito hindi mo intindihan kung kakuhin eh. Tapos si white chin na stencil na hen yan. Ito I think cup to eh. Ito yung hen yan, or ito yung cup or siya yung hen. Anyway, nalilito rin lang ako kasi nga bihira ko sila silipin. Tapos yung ating burger dito sa taas yan. So kain muna tayo tapos share natin yung project na inbreeding natin. Okay, good morning. So pag-usapan natin kalapati yung inbreeding tapos paano ba at saka ano yung i-inbreed natin na kalapati. So ang inbreeding kasi during mga late mga countries, gumagawa sila ng inbreeding or nagpa-project sila ng inbreed from sa nanay sa anak na lalaki tapos sa kak at sa anak na babae para to preserve yung lahi ng kanilang kalapati. Lalong-lalo na sa mga racing. Yung mga nagcha-champion na racing na bloodline is ini-inbreed nila yun para ma-preserve nila yung bloodline ng kanilang kalapati. So ano ba yung category na i-inbreed mo? Number 1 is yung ini-inbreed natin na kalapati is yung malakas na similarity or kamukhang-kamukha nung i-inbreed natin. For example, ito pakita ko. This one, si Hitero Yellow. So, si Hitero Yellow is may dugo siya ng John Arden, tapos
racing blood talaga siya. Tapos, yan, pearl eye yung kanyang mata. Yan. Tapos, tingnan nyo naman yung color niya. And then, yung wingspan niya is, from dito sa base is 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. Bilangin natin kung ilan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hanggang dito sa ano niya. So, hindi lang siya long distance, kundi talagang matagal at matibay sa libaran. So, yun. Ibinalik ko siya sa kanyang anak kay Ashburn. Ito yung kanyang anak. So, ito yung in-inbreed natin. Si Ashburn is napisa siya last May or June. So, ito yung color niya. Ash gray. Tapos, meron siyang brown and green dito sa kanyang green shield dito sa kanyang neck. So, yun yung kanyang color pattern. Tapos, yung kanyang ilong is similar na similar sa nanay niya. Yan. Tapos, pati yung mata. Kulay puti. Pearl eye. So, kaya ko siya ibinalik para ma-preserve ko yung kanilang bloodline. Tapos, para makakuha ko ng maayos na same nilang bloodline. At almost similar din sila ng wingspan. Yung pakpak ni Ashburn is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 din siya. So kaya ko siya ibinalik para makakuha ko ng full blood at maayos na dugo ng kanilang bloodline. So yun. So based sa study at saka sa mga result before, sinasabi nila na confirm daw na pag yung inbreed na kalapate, ang nagiging anak o offspring nila is merong damage or may problem. Minsan hindi nagiging kompleto yung parts ng body ng mga kalapate, like sa paa, and then meron siyang problem sa resistensya or anything na problem sa kasi nga magnganay sila o magkadugo sila na pagsasaluhin mo. So titignan ko rin yon sa result na magiging kanilang offspring. So guys, bantayan ninyo yung ating video na to dahil may part 2 and may susunod pa to. Dahil tututukan ko po ngayon yung inbreeding ng kalapate ko kay Ashburn at saka kay Terriero. So yon, sa ngayon dito muna tayo sa mag-aantay ng magpipisa ng itlog nila, then mag-a-update tayo sa kanilang progress sa ating inbreeding project. So yon, salamat kalapatids, dito lang muna. Tapos yung susunod na video ng inbreeding is sa next na video natin. Thank you.